kasabay po ng paglamig ng panahon ay pagpasok ng flu season. At kamakailan nga lamang ay dumarami na naman po yung mga batang naaapektuhan ng tinatawag na respiratory syncytial virus o RSV. Ito po ang major cause ng respiratory illness sa mga bata at highly contagious. Totoo yan, Neji. Maraming mommies na nga nag-raise ng awareness sa social media patungkol dito. Kaya naman, para sagutin ang ilang katanungan ng ating mga kababayan tungkol dyan, lalo na ng mga nanay, ay makakapanayan po natin si Dr. Cynthia Cuayo Wico, isang pediatrician. Doc Cynthia, good morning. This is Prof. Feed together with Magic. Magandang umaga po. Magandang umaga. Alright, Doc. Salamat sa... Alright, Doc, we want to know, ano po ba itong respiratory syncytial virus o RSV? Paano ito naiiba sa ibang respiratory infections tulad ng trangkaso o sipon? Kasi na-identify lang nila kung ano yung virus na yon. Sa sipon kasi natin, sa fever, sipon, trangkaso, usually virus yan. Kaya lang kasi kung minsan na-identify na natin yung respiratory syncytial virus kasi minsan nagkakaroon ng pagkakataon na sa buong eskwelahan, sa mga mag-anak, pare-pareho silang may sipon, may trangkaso. At in children na maliliit, mas grabe ang simptomas nitong sakit na ito. Doc, speaking of sintomas, no, ano-ano po ba yung karaniwang sintomas nito or yung manifestation na meron ka ng RSV? Or paano rin po matutukoy lalo na sa mga bata? Usually kasi yan, nagagaling yan kasi pagka sa eskwelahan, sa nursery, sa kinder, o kaya meron kang mga matatanda na pumunta sa bahay tapos may upo, may sipon, tapos in 2-3 days, 4 days, ang anak mo nagkasipon na, nagka-fever, at medyo malala ang sipon at fever nila. Ang sipon kasi is yung nagbabara ang ilong, naghahatching ng naghahatching, pagkatapos may fever, mataas ang fever. Kahit na nga siya viral infection, nawawalan din silang ganang dumede, nawawalan din silang ganang kumain. Ayun, kaya pala yung iba, nagpo-post, sabi nila, sino pang hindi nakakaranas, lahat ba nagkaubo o sipon na? Doc, ito ba ay related sa RSV? Kasi parang bultuhan yung nangyari And we also want to know, paano po ba kumakalat ito? May particular bang mga tao o grupo na mas mataas ang chance na mawaan ito? Although you mentioned, yun nga, yung mga bata at mga matatanda. Go ahead, Doc. Yung kasing pagka nag-hatching tayo, nakukuha kasi ito sa... Kumisan kasi nag-hatching ka, hindi ka man lang nagtatakip, kaya siyempre kumisan aksidente. So you have to, tapos pag nagtakip ang nag-hatching na ganyan, you have to wash your hands. Kasi pagka pinato mo na yung kamay mo na yan, nakipagkamay ka na, pinato mo sa mesa, humawa ka ng libro, humawa ka ng telepono, humawa ka ng baso, at yung iba hinawakan na yung baso na yan, magkakaroon na sila kasi napaka-contagious ng sakit na yon. So, eka nga is contain your hatching. Pagka nagbahin ka, dapat may ready kang panyo na pwede mong itago agad, wag mo nang gagamitin uli, or tissue paper. So, tapos yung kamay mo, kung doon ka nag-hatching, maghugas ka na ng kamay. Kung wala kang paghugasan ng sabon at tubig, alcohol. Mag-alcohol ka na. Kaya tamang-tama yung mga tao, may daladalang alcohol sa bag nila or sa kanilang bulsa na pagka nag-hatching, nag-ubo, ay nagsingalan si Paul, sorry sa mga kumakain, nag-alcohol ka agad. Alcohol dito, alcohol doon, para ka naghuhugas ng kamay. Kasi para mawala yung virus sa kamay mo, na pag hinawakan mo yung baso, hinawakan mo yung sa mesa mo, hinawakan mo yung lapis, etc., nakipagkamay ka, may hawa-hawa na tayo noon. Napakabilis niyan, lalo na sa may mahinang resistensya, lalo na sa mga batang maliliit, lalo na sa mga nagkakaedad. Opo, no? Very timely nga, Doc, dahil nga ngayong holiday season, ang dami mga reunion, no? Pagka-sneeze mo, tapos magbebeso ka, yayakapin mo yung mga kaibigan mo na matagal na hindi mo nakikita, no? Pero Doc, ito po ba, totoo po ba na maaari ring mahawa o magkaroon ng RSV yung isang sanggol kung hahalikan? Lalo na po kung ang humahalik ay may sipon o ubo na. Of course, kaya ako, lesson learned. Ang mga sanggol, hindi talaga hinahalikan. Kung gusto mo tuntwa kang halikan ng sanggol, abay sa paa ka na lang humalik. Not even on the hands. Kasi yung hands,
sinusubo ng sanggol yan eh. Pag hinalikan mo, nandiyan yung laway mo, nandiyan na yung labi ng hininga mo. So, ibig sabihin, baka mahawa ang sanggol. So, never, yung mga nanay na bago, never na never mo ka ng sanggol. Kahit na ang mga anak mong 2 years and below, or kahit na yung mga 5 years old, bawal na bawal ang halik. Yung mga tita kasi, na gusto pa nilang hinahalikan sa mouth. That's a no-no sa children. O kaya may mga iba naman gusto lang, naku, baka naman ang hininga, sarap amuyin ng hininga ng bata. Okay lang sana kung inaamoy mo lang, hinihingahan mo rin kung may sakit ka, di ba? Naku, guilty ako dyan, Dok. Pag nanggigigil sa mga kids, no? Dapat pala sa paa lang para safety first po tayo, lalo na yung mga sanggol, even yung toddlers up to 5 years old. Pati yung mga feeling baby at tinatawag na baby. Wala yun, wag ganon. Pero Doc, may kaugnayan po ba ang lamig ng panahon sa pagtaas po ng cases ng RSV? Mas mataas ba ang kaso tuwing ganitong panahon talaga, Doc? Tell us more. And actually, hindi yung talagang malamig ang panahon, kundi yung change. Kasi pag malamig na ang panahon, medyo kumakapal na yung damit natin hindi na tayo nakasando, no? Pagkatapos nagdodoble na tayo. Ang problema, change Ang panahon natin sa Pilipinas, parang babae, palipat-lipat. Hindi mo alam kung malamig ngayon, magdadala ka ng sweater, o naka-sleeveless ka, o naka-strap ka na lang. Yun, kaya kailangan ready tayo all the time. May dala jacket, may dala tayong yung balabal. Kaya lang, ang bilin ko lang sa balabal na dadalhin nyo, huwag naman yung mga ginanchilyo na ang sinulid maalikabok. Ibig sabihin, masimulmol, di ba? May extra thread na talagang magkakakosyo ng hatching, sneezing. Parang pag sunod-sunod na ang sneezing mo, humihina na ang nag-open up na, humihina na resistensya mo, nagkakaroon ka na tuloy ng GNY na sipon, GNY na ubo. So, bakit mga mabalahibo na flannel, mga balahibo. Noted yan, Doc. Doc, ano naman po yung particular na paraan ng panggagamot para sa RSV? Kung ikaw po'y nakakaranas ng ganitong sintomas, ano po yung mga pwedeng gawin natin? Mga first aid muna or treatments, Doc? Go ahead po. Wala talaga tayong gamot sa viral infection ngayon. RSV is a viral infection. So, the only thing is, iwas tayo. Pero kung nandiyan na yan, palagay mo may sipon ka na, tumutulo na ang sipon mo. Palagay mo kahit hindi na RSV or any viral infection for that matter, ang kailangan mo lang is inuman mo ng maraming liquid, tubig, juice, soup na mainit, at that's number 1. Number 2 ay magpahinga ka na. Kasi unang-una, kailangan magpahinga ng katawan mo, lalo na sa mga maliliit na bata, huwag na lang nating papasukin. Kasi manghahawa pa yan ng ibang tao. Sa mga nagkakaedad naman, huwag na kayong lumamierda. Stay na lang sa bahay, watch TV na lang tayo or magkanchilyo. Kasi ang daling makahawa ng respiratory syncytial virus. So, wag na lang nating ikalat. Be sensitive na pag meron ka na yan, magtakip ka na ng bibig. O kung ikaw yung nag-iisa, magtakip ng bibig. Ibig sabihin, mag-mask ka. Kung nag-iisa ka, wag nang masyadong maglalabas o sa maraming tao. Manghahawa at manghahawa ka. Lalahanin mo. Galing yung infection, it's your responsibility. Yes, rest, water, and vitamins, hindi ba? Yan ang kailangan natin this holiday season. And especially, mag-ingat lalo na yung mga babies, yung mga mommies, hindi ba? Alright, maraming salamat po, Doc Cynthia, sa pagsagot sa amin ng mga katanungan tungkol sa respiratory syncytial virus o RSV. Thank you so much, Doc.